Hello, hello mga kabisaya, mga kananay dyan. Ayan, magluto naman ako ngayon ng biko mga kabisaya. Ayan, ang kakanggata ito, bali sa 1 kilong malagkit, 2 niyog ang aking binili. 2 niyog na malalaki. Ayan. Medyo pakuluin lang ito ng kaunti. Ang ating kakanggata. At ilagay na ang kalahating kilo ng asukal, yung kulay brown. Ayan. Pero depende na rin yan sa inyo kung anong kung gaano katamis ang inyong gusto. Pwede nyong dagdagan kung gusto nyong matamis talaga ang inyong biko. Pero sa akin ay sapat na ito para hindi masyadong matamis. Ayan. Napakasimple lang gumawa ng biko. Ayan. At syempre ang ating malagkit ay nakasalang din. Ayan, ay nakain-in na rin yan. 1 kilo yan. Ayan. At kailangan lang natin tong halu-haluin mabuti hanggang sa tuluyan ng mag-combine ang ating kakanggata at ang asukal. Meron na rin akong ginawang pang toppings. Ayan, medyo nag-brown talaga siya pero okay pa din naman yan. Hindi naman siya mapait. At balik tayo dito sa ating sinalang. Ayan. Kailangan lang talagang matyagang halo pag kayo'y nagluluto ng biko. Lalo na kung ilagay na natin ang ating malagkit mamaya. At syempre, lagyan natin ng kaunting asin para pang balansin ang ating lasa. Ayan. At halu-haluin lang ulit ng mabuti hanggang sa maging magandaan na ang kalabasan. Saka natin ihalo ang ating malagkit. Ayan. Sa pagbibiko ay talagang medyo matagal lang din at nakakapagod maghalo ng maghalo, pero okay lang din naman at makakain na rin tayo ng biko. Ayan, ganyan lang ang paggawa ng biko mga kabisaya. Kailangan lang talagang may tiyaga. Ayan. Simpleng biko lang ito at makakakain na tayo ng masarap na biko. Ayan. Yung iba kasi ay hindi pa nila alam kung paano magbiko. Kaya maraming nagtatanong kung paano daw yung tamang paraan ng pagbibiko. Ayan. Sa mga nakapanood nitong aking video ay sana mag-subscribe kayo sa aking channel at mag-comment at syempre mag-like. Ayan. Ayan, pag ganito na ang kanyang sauce, sauce talaga. Ganyan na yung ating latik kung sa Bisaya. Ay pwede na nating ihalo ang ating malagkit. Ayan. Sa paghahalo natin ng malagkit ay pwede nating patayin ang ating apoy para hindi masunog ang ating ginawang biko. At ayan, pagkatapos kong nilagay lahat ang ating malagkit, ay kailangan na yan nating halo-haloin ng mabuti mga kabisaya. Sa paghahalo talaga nito ay talagang matagal. Kailangan may tiyaga ang ating pagluluto ng biko. Kasi ang biko ay nagdidepende din yan kung paano natin yan niluto.
kung mabilis lang bang paghalo-halo at matagal dahil may pagkakaiba talaga yan. Ayan. Haluin lang ng haluin. Sa mahinang apoy lang din ito mga kabisaya. At ayan na mga kabisaya, pagkatapos ng matinding paghahalo-halo ng ating biko ay ipa-flat lang din ito ng kaunti dahil ayan ay atin pang painiinan. Ayan. Painiinan lang ito ng saglit at tatakpan ito ng dahon dapat, kaso wala akong dahon ngayon. Dahon ng saging talaga magandang pangtakip dito para mabango ang ating biko. Pero sa ngayon ay wala akong dahon. Kaya ito lang muna ang aking ipangtakip. At ayan na ang ating biko mga kabisaya. Pagkatapos niyang ihalo-halo ng mabuti sa kawali ay ayan na siya sa bilao. At syempre nilagyan ko na rin ng toppings. Ayan. Ayun. Yan lang po ang paggawa ng biko mga kabisaya. Simpleng biko para sa masarap na merienda.